Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Mga kaibigan, ibigyan natin ng reaction mga kaibigan yung naganap na press conference mga kaibigan. Kaharap ni Atty. Vestido mga kaibigan, yung mga media personalities mga kaibigan. So marami dito mga tiga-radyo, andito rin ang Euronews TV at iba-iba pang iba't ibang sangay pa ng media mga kaibigan. At ang pinakaano dito, yung government body na dito mga kaibigan ay yung PTV4 mga kaibigan. So pakinggan natin mga kaibigan. Na-detain sa NBI at simula ng hindi na nakalabas. Hanggang ngayon, nakadetain si Francis Leo Marcos sa Manila City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, District Cavite. Ngayon, ano ba itong mga pinakaharap na kaso na? Ngayon lang kami magsasalita kung ano itong mga pinakaharap na kaso. Yun mga kaibigan. So ito ang pinaka-the best mga kaibigan kasi masyado tayong nagiging lack of knowledge sa mga kinakaharap na kaso ng ating idolong si Francis Leo Antonio Marcos. Sa kauna-unahang pagkakataon mga kaibigan, Atty. Caroche Vestido mga kaibigan, ang head legal counsel ni Apo Francis Leo Antonio Marcos, ay nagbigay na ng press conference mga kaibigan para bigyan linaw yung iba't ibang bagay mga kaibigan. Pakinggan natin. Meron kami 5 cases sa iba-ibang lugar. Una, yung optometry law. Violation ng optometry law. Pending ito sa Baguio City. Kaya siya naka-arresto ng NBI dahil ginamit ng NBI yung warrant of arrest noong 2006 dahil namibigay siya sa Baguio ng mga salamin. So nagreklamo doon mga asosasyon ng optometrists dahil sinasabi nila yung merong violation ng optometry. 2006 case na ito. Kaya pumunta ang NBI para arrestin siya gamit ang warrant of arrest doon sa optometry law. Then, kung mababalitaan nyo, doon naman nagsimula yung kanyang pagka-detain. Itong pangalawang case, yung violation against women and children. Yun nga, doon kasi na-detain mga kaibigan, doon sa optometry lo mga kaibigan. Pero ang alam ko dito mga kaibigan, meron cease and desist order, may desist order na to mga kaibigan. So hindi na tackle ni Atty. Vestido kasi pang courting usapan na yung mga kaibigan. Papakinggan pa natin ito mga kaibigan. Or violation of the Public Act 9262 naman pending naman sa Caloocan. Kasi nang panang kanyang dating yung asawa. Matagal na rin ang case ito. Nabuhay. Dating di umanong asawa mga kaibigan. So maganda yung mga nilalaman mga kaibigan. After niyang lumitaw social media, yung pangatlong kaso niya, yung Statong hit sa Makati. Ito yung isinerve din ng NBI ang warrant of arrest noong nakakulong na siya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ito mga kaibigan yung pinipilit ng mga kaibigan natin ang gihan nung jail warden mga kaibigan na Norman Mangustin mga kaibigan. Pakinggan natin mga kaibigan. Doon siya sa Makati Regional Trial Court. Okay. Yung pang-apat, consolidated cases yun of 6 counts of human trafficking and 6 counts of illegal recruitment. 6 count of illegal recruitment and 6 count of human trafficking mga kaibigan. So ito yung umiipit kay Apo Laki natin mga kaibigan. Marami pa nilalaman to mga kaibigan. Large scale attack. Yung pending siya ngayon sa Regional Trial Court Branch for Assignment. Yung pang-limang kaso, yung violation of the anti-alias law. Anti-alias law. Yung sa paggamit ka ng Francis Leo Marcos na sinasabi na hindi na daw totoong pangalan. Na sinasabi ng NBI, ang totoo niyang pangalan ay Norman Mangustin. Ito ang nag-file ng kaso ng violation of anti-alias law ay mga ahente ng NBI Cybercrime Division. So mga ahente ng NBI Cybercrime Division mga kaibigan. Ang pinagtataka ko ito mga kaibigan, bakit sa kaso ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, talagang focus na focus sila mga kaibigan dito. Ang dami nilang mga kung ano-ano mga kaibigan. 'Di ba?
Tapos ang nakikita ko dito mga kaibigan, yung personal kong opinion mga kaibigan, isa ilalim nito mga kaibigan ay may napakalaking perang involved mga kaibigan. So pag nagpakawala ng pera ng malaki mga kaibigan, kaya nila itong manipulahin ulit mga kaibigan para basta ganyan mga kaibigan. Ang hirap kasi mga kaibigan, pero may mga punto na ganun mga kaibigan. Marami sila doon na complain at saka niya. Pending siya sa Manila eh. Ano na ba ang mga updates sa 5 cases na to? Yung unang binanggit ko sa optometry, violation of optometry laws statute, na-dismiss na siya based on the compromise agreement of the parties. So, yung optometry law mga kaibigan is dismissed na. With nagkaroon na ng pagkakasunduan with both party mga kaibigan. Okay na yon. Nagkasundo kami ng mga complainant doon ng asosasyon na we will amicably settle the case dahil maganda naman yung layunin ng project ni Francis Yeah, Leo. that's true. Mamibigay siya ng mga salamin, libreng salamin. And then, nakita naman nila na sincere naman sa pamimigay si Francis Leo Magos. In fact, nagtutulungan kami ngayon sa mga susunod pang optical mission. Meron kaming optical mission sa February 25 sa Cagayan. At nagkikipagtulungan na kami sa aming asosasyon, sinisikap namin na walang violation ng optometry. Okay na yung sa Baguio Kids. So hihingi ngayon ng yung approval ng mga optometric associations kung saan magkakandak ng optical mission. So okay ngayon, tama yun mga kaibigan. Doon sa pangalawang case, sa Bausi, hindi nag-a-appear yung complainant after nang umupo sa witness stand para magbigay ng kanyang direct testimony. So, tatlong hearings na siyang hindi nagpupunta, and then noong last hearing, nag-withdraw ang kanyang counsel. Nag-file ng withdrawal of appearance. Yung sa pangatlong case na, estafa, Dun sa Bausi mga kaibigan, 3 hearing hindi umaten, tapos nag-withdraw pa yung cancel mga kaibigan. Kung baka na-dismiss na rin ito. sa Makati, na-dismiss na rin yun. Okay. Dahil walang complainant ang mat. So ito yung mga kaibigan, yung sa Makati, ito yung Norman Mangustin mga kaibigan. Kahit isa. So, pinagbigyan ng korte ng maraming beses to present their evidence, walang dumating kahit isang complainant. Even the NBI na nag-serve ng warrant of arrest. Yung pangatlo, Even the NBI not appearing on that case mga kaibigan. Okay? yung sa consolidated cases of 6 counts of human trafficking and large scale of legal recruitment. Yun ang nag-report sa kanya ngayon. Grabe naman yun mga kaibigan, large scale of illegal recruitment mga kaibigan. So parang pag sinabi mo kasi large scale mga kaibigan, sa akin mga kaibigan, napakadaming taong involved nito mga kaibigan, napakalaking nito, paratang. Kaya hindi siya makalabas. Kahit nakalabas na yung iba ng kaso, hindi siya makalabas dahil non-bailable yung kasong yun. Noong nag-file kami ng petition for bail and motion for consideration, dininay siya ng court. Ngayon, we avail our legal remedies under the law. At nakapending yan ngayon dun sa Court of Appeal. So may nakapending tayo sa Court of Appeals mga kaibigan. Nag-file rin kami ng petition for certiorari. Kaya sa tingin namin may mga hindi sang-ayon sa proseso. And then, Certiorari mga kaibigan, na meron silang hindi silang ayunan ng mga proseso mga kaibigan. So talagang lalabas sa mga katotohanan dito mga kaibigan. meron din kami tinay na motion to dismiss doon sa human trafficking case dahil simula nung arraignment niya noong January 8, 2020, hindi pa nagsisimula ang trial ni Francis Leo Marcos or Norman Mangustin. So, 8 taon na ang nakakalipas, hindi pa kami nagka-trial. Based on the Speedy Trial Act and Continuous Trial Rule, within 180 days from the date of arraignment, dapat natapos na ang trial. So wala pang mga trial na nangyayari mga kaibigan. Nakita ninyo mga kaibigan yung delaying tactics dito mga kaibigan.
So parang dito na naman pumapasok yung haka-haka ko mga kaibigan, na merong isang sindikato mga kaibigan na talagang ang gusto lang nito mga kaibigan makapagkamal ng napakalaking halaga ng pera para dito sa mga kaso na ito mga kaibigan. Sino kaya yung nasa sindikato na ito mga kaibigan? Ano kaya yung gumagalaw dito sa mga sindikato na ito mga kaibigan? Para sa personal ko lang opinion yun ha. Doon sa petition for bail, hindi rin nasunod yung 30 days na binibigay ng batas para desisyonan ang petition for bail. So hanggang ngayon, hindi pa siya natatrial sa kasong human trafficking. Sa tingin namin, lumalabag sa kanyang constitutional right. Yung petition of bail mga kaibigan dapat na-resolve ba ng 30 days. So anong nangyari mga kaibigan? Puro delaying tactics. Nang delaying tactics lang mga kaibigan. Napakabigat ito. At least ngayon, dito sa press conference ito mga kaibigan, nakarating na sa mga media personnel, magkakaroon na ngayon ng knowledge yung public about this case mga kaibigan. Personal kong opinion, malicious prosecution ito mga kaibigan. Lalabas na yung angulo na ganyan mga kaibigan. Tuloy. Sa kanyang presumption of innocence. Dito sa kasong human trafficking, may mga kinaitang counter charges. O yun mga kaibigan, dun sa kasong human trafficking, meron silang final na mga counter charges mga kaibigan. Galing, galing. Pero prohibitan lamang ng rules, kaya hindi ko mabanggit kung anong mga klaseng kaso ang iba namin sinampa. Pero meron kami mga sinampang kaso to protect the rights of practice. Ayun, ang dami mga kaibigan, mga media personalities mga kaibigan, no? So, ginagawa namin ang lahat ng legal remedies para talagang Hindi pa nagsalita dito mga kaibigan yung ating pinakagwapong si Atty. Abraham Espejo mga kaibigan. Mas matindi ito mga kaibigan kung magsasalita din ito mga kaibigan. Pero asahan natin sa mga susunod na araw mga kaibigan, magbibigay din ng testimonya si Atty. Abraham Espejo mga kaibigan. Di ba? Pag pinayagan ni lead counsel natin na si Atty. Vestido mga kaibigan. may pagtanggol ang aming kliyente. Yes. Marami kami mga abogado na naghahandle ng kanyang kaso. So mga kaibigan, ang nangyayari dito mga kaibigan, marami na silang mga abogado mga kaibigan. So may mga grupo, siyempre, may mga kabrad dito ng mga abogado. Si Atty. Abraham Espejo, may mga kabrad na mga abogado. So pwede nilang upuan nito at magpalitan sila ng mga suwestyon mga kaibigan, di ba? Mga top notcher mga kaibigan, mga talagang magagaling sa batas mga kaibigan. Naku, pakinggan natin. Sa katunayan, meron kaming final na kaso laban sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division. Yun mga kaibigan, meron silang ipinail na kaso laban sa mga ahente ng Cybercrime Division mga kaibigan. So talagang magkakagisahan talaga ito mga kaibigan. Kumbaga mga abogadong matitikas laban dito sa mga NBI agent na ito mga kaibigan. Yes. Loko. Ito yung complaint. Ang kapal mga kaibigan. Nang dami nila pala sasagutin dito mga kaibigan. Na sinay namin sa Office of the Ombudsman noong June 25, 2020. June 25, 2020 mga kaibigan, ipinail nila ito sa Ombudsman mga kaibigan. Sinay namin po after niya ma-aresto dahil tingin namin may mga paglabang ang kanyang karapatan. Yun na nga mga kaibigan, balik tayo dito sa sinasabi natin ni Sir Perdi mga kaibigan. So, syempre, yung mga mungkahi ng mga supporters mga kaibigan, syempre alam na alam din ng ating mga abogado yung mga kaibigan. Kumbaga, kasi nga nung mga oras na yun mga kaibigan, hindi sila basta-basta nagsasalita mga kaibigan, walang press conference na nangyari mga kaibigan. So ngayon, meron ng press conference na nangyari mga kaibigan. Yung mga nasasuggest ng mga FLM supporters, lalo na may mga alam sa batas mga kaibigan, is talagang ginagawa nga ng mga ating mga abogado. Hanggang ngayon, wala pa kami natatanggap na aksyon galing sa Ombudsman kung pinasagot na nila ang aming mga inireklamo dito.
Wala pa rin natatanggap na sagot mula sa ombudsman, mga kaibigan. Ano to? May pumipigil? Pinipigil? Nako! Ma'am, kayo sa ito, anong hindi po sila sa akin na sa client? Kahit yung ano naman, kahit yung okay lang. Ito, medyo madami kasi itong aming nababasa ko dito for violation of Republic Act 7438 or the rights of the accused. Republic Act 7438, the rights of the accused, mga kaibigan. Arbitrary detention Arbitrary detention, under Article 124 of the revised Article 124 of the revised penal Penal code, Code. Grave threat grave under threat. Article 282 of the revised Penal Code. Extortion. Grave Kung may extortion pa, mga kaibigan, pera. Woo! Yes, magkakaalaman na talaga. oral defamation under Article 358 of the revised Penal Oral defamation, kung paninirang puri yata ito, mga kaibigan. Code. Yes. Defined and penalized under Public Act number 10175, violation of Republic Act 6713, Section 7C for trade misconduct, grave abuse of authority, and conduct unbecoming. Brave misconduct and becoming an authority, mga kaibigan. Naku, patong-patong pala na kasong kakaharapin ito, mga kaibigan. Oh, grabe. of a public officer. Ma'am, Hindi ko pwedeng i-discuss yung merit mo ng kaso. Yes, understood na natin yun, na yung mga merit ng mga kaso, mga kaibigan, hindi pwedeng i-discuss, pero nabanggit na niya yung mga kakaharapin, yung kinakaharap na kaso nitong mga tiwali na itong mga kaibigan. Pag nagkataon, pag ito napatunayan sa korte, mga kaibigan, nako, maagang retirement ito, maagang ano to. Dahil merong sinusunod na proseso, pero Sige, meron kami kinanan. sige. wala ka pong response. Sinulatan kami ng ombudsman dahil pag nag-follow up letter kami, dahil sinasabi nila, nire-review nila ang aming content. O, may sulat pala na na-receive ang ating defense panel, mga kaibigan, na nire-review nila yung yung complaint, mga kaibigan. So, bilis-bilisan nyo naman, ombudsman. Ma'am, doon sa extortion. Okay, Kaya na sabi ko, hindi ko makikidiscuss muna naman. Siguro, mamaya, kasi meron pa akong i-update doon sa isang pending case. So, mamaya sa question and answer, sasagutin ko yun yung mga tanong mo. Na hindi tayo mag-discuss sa next case. Kasi bawal sa amin na-discuss ang next. So, sasagot si Attorney Carochi Vestido sa mga tanong ng mga media personalities na hindi siya nag-violate doon sa merit ng case, yung hindi siya nakakapag-ano doon sa merit ng case. Hindi yung mga kaso. Pero aside doon sa ombudsman, okay. Yan ang hindi ko alam. Hindi pa kami binigyan ng feedback ng ombudsman. Oh, wala pang feedback yung ombudsman. Sa tinatapunan natin na mga nabanggit ko na ang legal remedies na ginagawa, ay kumusta po ang impression ng case? Tatagal pa po ba ito? Kailan pa po ba? Aling case ko doon? Um, Yung sa human trafficking. human trafficking. Dahil hindi pa nga nag-uumpisa ang aming trial, kahit nag-file na kami kahit nag-file na ang prosecution doon ng motion to set case hearing, hindi natin masasabi kung magtatagal pa. Kasi kung maraming i-represent na within the So, hindi masasabi kung magtatagal pa o ano, kasi hindi pa nga nagsisimula yung trial, mga kaibigan. So, napakabigat nitong ano itong mga kaibigan. Talagang ginagawa nila lahat yung paraan to delay and delay the hearing, mga kaibigan, because there is may lihim na agenda, mga kaibigan. Dahil kaya nila dinidelay ito, mga kaibigan. Pera ang nakikita ko dito, mga kaibigan. O baka gusto nilang pitsaan ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Yun na napupursi ko lang, mga kaibigan, na personal ko lang opinion yun. prosecution. Bibigyan sila ng ilang araw na ito present. So,
defense din, bibigyan din ng analytic base kung ilan ang kailangan nilang base para i-present ang kanilang evidence. Hindi natin masasabi kung ano yung itatakan. Pero ang sinasabi nga ng history ay from the time of arraignment, dapat within 180 days, natapos na yung Within the day of the arraignment, 160 days mga kaibigan, dapat natapos na yung kaso mga kaibigan. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa nagsisimula yung talagang pinaka-trial mga kaibigan, di ba? Nasabi nga ni Kamar Batigas, di ba, magsisimula ito ngayong itong February, buong February, March, ganyan, April mga kaibigan. Pero hindi pa rin nagsisimula mga kaibigan. So ano kaya yung agenda na pumapaloob doon at dinidelay nila ng dinidelay mga kaibigan, di ba? Kumbaga nalaladlad yung kanilang motibo dito mga kaibigan. Bakit ganun-ganun na lang yung pagsisikap nitong ahensya na ito mga kaibigan para idiin ng Francis Leo Antonio Marcos at pinipigil nilang umusad yung kaso mga kaibigan, di ba? Nakakapagtaka yun, bakit pinipigil nilang umusad? ayan. Ang yung arraignment niya, naganap noong January 2020. So January 2020 pa mga kaibigan. So mula noong January 2020 mga kaibigan, ano ng petsa ngayon mga kaibigan? O, di ba kung 160 days, ako sobra-sobra na, mga doble pa. Dapat nag-start na yung trial niya ng considering yung delay kasi binibigyan ng allowance na yung 30 days para sa petition for bail. So 30 days plus 30 days, 60 days, that by August 7, nagsimula na yung kanyang trial. Nag-file kami ng mga maraming motions doon, pero may mga motions na hindi na-resolve para mapabilis yung petition for bail. That's purely delaying tactics mga kaibigan. Dahil ang mga prosecutor dito mga kaibigan is puro NBI mga kaibigan. Ang nagpo-prosecute mga kaibigan, ang nagbibigay ng prosecutor team mga kaibigan ay mga tauhan ng NBI. Ganoon yung pagkakarinig ko mga kaibigan eh. Nabigay naman yung motion for consideration. May mga akbang kami ginawa na hindi ko lang sa-discuss dahil na yung nagbabawat sa amin sa rules, nakampitin ko ano yung mga status ng klase ng taas ng pera. Pero kasi hindi pa ito sa side mismo. Siyempre, ano yung guys, kami ang nag-file nun, siyempre, in favor of our to protect this constitutional right. Ang dami ng media mga kaibigan. Fairness, no? Sumikat talaga si FLM. Marami siya ng subscribers, marami siya ng supporters. Generally, sa generic natin na pag-uusap mo, ano lang gusto mo ipaabot sa mga fans ni FLM? Gusto siya, okay pa siya, tuloy pa ba ang kanyang policies kasi may mga sinasabi pa may mga plans, future plans. Ano gusto mo ipaabot sa kanila? So yun, nahihirapan talaga siya sa kulungan dahil hindi naman madali ang buhay sa loob ng kulungan. Siguro, Tama yun. wala pa naman tayo nabalitaan na presong nag-enjoy sa loob ng Nararamdaman talaga natin na nahihirapan na si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Pero salamat talaga dito sa ating mga butihing abogado mga kaibigan. kulungan, di ba? Pero ngayon, busy din kasi siya dahil marami dito ng humanitarian projects. Bukod sa pagharap sa kanyang mga kaso, busy din siya. Ituloy pa rin din kanyang mga projects na gaya nga yung petition, pati yung pamimigay ng bigas. In fact, Yun mga kaibigan, nabanggit ni Attorney Vestido mga kaibigan yung optical mission. So hindi nalingid sa kaalaman natin mga kaibigan sa February 25 and 26 mga kaibigan at yung pamimigay ng bigas mga kaibigan. So naalala ko na naman mga kaibigan yung nabanggit ni Sekyama noon mga kaibigan na 1 million sack of rice mga kaibigan sa anniversary ng pandemic mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano to eh. Basta ang napupursi ko dyan mga kaibigan, yung 1 million sack of rice na yung mga kaibigan, parang surprise yun ni Apulakay natin mga kaibigan eh. Ganun yung napupursi ko dun eh. after nung nakulong, hindi naman natigil yung aming mga programa yung pamimigay ng bigas. Kami yung naging representative na, yung mga tao na gumagalaw and then nakikipag-ugnayan na lang kami sa kanya. Ang mahirap lang dahil ito si Francis Leo Marcos, kumbaga, ang nakakabisita lang talaga sa kanya, yung lawyer na kasi may higpit din sa kanya mga sa kanya kung saan siya nakarating, napakahigpit din. Panahon ng pandemya, lockdown, ang pwede lang lumano ay ang kanyang lawyer. Kaya nahirapan din yung communication. Pero sa kapila nun, talagang hindi na masyadong
iniisip na nakakulong siya. Kasi ang priority na talaga may sa katiparan ng optical mission na mayroon kanyang kamatis. Kasi ano yun eh, kumbaga, gusto niya talagang tulungan yung gobyerno na. Ito pa yan. Yun talaga mga kaibigan, yun ang pinakadabis kung ba't ko kung bakit ko hinangaan ng todo si Francis Leo Antonio Marcos, yung layunin niya makatulong sa ating gobyerno mga kaibigan. Apo na kayo. After all these issues, ano yung suggestion? The proper way para i-identify na sila kung papatay sa pero kung pangalan. Doon na sa kaso violation kay Reyes, we are confident that we're going to win that case because Francis Leo Marcos is his real name. Yun! Francis Leo Antonio Marcos is his legal name mga kaibigan. Kagaling. So wala na dapat Pero dapat eh, meron karapatan Francis Leo Marcos gamitin at hindi ko ang Marcos case na kaibigan ko. Mahina lang yung volume mga kaibigan. Kasi yung camera ni Sekiyama, ano-ano. Kasi yung Marcos talaga ako yung wala siyang kaibigan naman. Kaya nga meron kami ano dyan eh. Kumaga, Yun. yung during the pre-trial of yung nag-happy case, we denied the identity of the Norman Mangusin kasi hindi niya happy yun. Hindi siya yung sinacharge ng Norman Mangusin na sinasabing nag-recruit ng mga babae para dalhin sa ibang bansa at gawin doon mga court. Yun talaga totoo yung mga kaibigan. Kasi kung makikita natin mga kaibigan, yung complaint sheet ng NBI mga kaibigan, yung isinampan nila doon sa prosecutor mga kaibigan, tapos yung yung pangalan ng mga kaibigan, yung sketch, yung drawing nung pagkakakilanlan nung pagmumukha nung Norman Mangusin, yung kanyang height, yung kanyang edad, yung naglalarawan sa kanyang pagkatao, yung Norman Mangusin mga kaibigan talagang, naku, kung makikita nyo lang mga kaibigan, hindi talaga tumutugma ito kay Francis Leo Antonio Marcos. So, ito, hawak din to ng ating mga abogado mga kaibigan, kasama na ito sa ipipresenta nila mga kaibigan doon sa trial mga kaibigan. Talagang mababasura to mga kaibigan talagang malicious prosecution to para sa akin So what do you So wala kaming, kumbaga wala kaming ID or any document na kasabing siya si Norman Mangusin. In fact, hindi namin trabaho yun. During the prosecution, So, wala nga silang mga papeles na Norman Mangusin ganito ganyan. So, in fact, hindi nga trabaho ni Atty. Caroccio Vestido yung mga kaibigan. Trabaho yun ng prosecutor mga kaibigan. So, pakinggan pa natin mga kaibigan. in the petition for bail, prosecution ang nagpe-present ng evidence. Okay. Doon sa kaso niyo, Francis Leo Marcos kasi yun ang kanyang mga legal documents, lahat ng ID niya, lahat. Yun mga kaibigan, tumpak na naman yung sinabi ni Atty. Caroccio Vestido mga kaibigan na lihitin mo talaga Francis Leo Antonio Marcos ang kanyang pangalan. Kasi ang magpapatunay dito mga kaibigan is yung kanyang mga passports mga kaibigan, yung kanyang mga school records mga kaibigan, yung kanyang mga tax declaration mga kaibigan, tapos yung kanyang mga school records mga kaibigan. Talaga ito mga papatunay mga at ang kanyang legal birth certificate mga kaibigan. Ng passport niya na kinuha ng NBI mo na doon kami for 4 days, lahat yung Francis Leo Marcos. Nakita niyo Yes, that is true. tinignan niya yung passport niya simula pa lang yung umpisa. Ano yun tatlo yun lahat yung Francis Leo Marcos kasi nirenew na niya yan ng nirenew. Ang birth certificate ng dito, pangalan yan. Francis Leo Marcos. So, yung Norman na pangalan para sa inyo ma'am, walang kinalaman sa pagkatao ni Angela. Hindi siya yan. Kilala siya bilang Norman Mangusin. Pero ang kanyang legal name ay Francis Leo Marcos is also known as Norman Mangusin mga kaibigan. So, hindi naman yan bago sa ating istorya mga kaibigan, di ba? Nung hanggang grade 5 siya mga kaibigan, ginagamit niya ngayon Norman Mangusin kasi lumaki nga siyang ang tatay niya si Gilbert Mangusin mga kaibigan. Tapos nung tinake over na siya ng kanyang mother mga kaibigan, ipinalitan na ng Francis Leo Antonio Marcos yung legal na kanyang talagang pangalan mga kaibigan. Kumbaga binawi na siya.
sa control nung nangangalaga sa kanya mga kaibigan. Marami talaga mga kaibigan. Ang galing. Francis Leo Marcos. Yun ang mga kanyang mga dokumento. Lahat ng kanyang ID, birth certificate, marriage certificate, Francis Leo Marcos. Yun. At talaga magpapatuloy mga kaibigan yan. Birth certificate, marriage certificate, passports, everything, school records mga kaibigan. Kung ano-ano pa mga kaibigan. Lahat Francis Leo Antonio Marcos. So, tapos ipipilit nila yung Norman Mangusin mga kaibigan. Diyos ko po. Yari talaga kayo dito. Kayong mga tiwali talaga kayo. Mapapangalanan din kayo kung sino yung mga nasa likod nito. Passport, lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanya, nasa pangalan ng Francis Leo. Ma'am, di ba sinabi niyo na kilala siya bilang Norman, hindi sa'yo? Kasi also known ko siya, sa case na yun, meron kasi kami mga cases na people versus Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Kasi yung mga nagtitimanda, sinasabi na siya din si Norman Mangusin. Kaya sinasabi namin na kilala ko siya, na also known as. Kumbaga it's a legal term, it's a mainawakan namin na case na kumbaga parehas na sinasabi ikaw yan, nanganga ako siya. But he is not. He is Francis Leo Marcos. Yeah, he is once Norman Mangusin nung kabataan niya, and now he is Francis Leo Antonio Marcos. So yung mga kasong ibinabato ng mga National Bureau of Investigation mga kaibigan ay hindi na si Francis Leo Antonio Marcos yung pinatatamaan doon mga kaibigan. Ginagamit lang nila yung minsang paggamit ni Francis Leo Antonio Marcos nung Norman Mangusin, kaya nila ikinakarga yung kaso mga kaibigan. Para sa akin ganun. It only relies on documents. And not Norman. There are no documents saying that this is Norman Mangusin. So, we rely on the documents. So, lastly, ma'am, So kung pagbabasihan daw ang mga dokumento mga kaibigan, is there is no more Norman Mangusin existing sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. So nabura na ng totally yung pagiging Norman Mangusin niya mga kaibigan. Kasi maliit pa nga siya noon mga kaibigan eh. Talagang ibang klase talaga pagkatao ng Apo Lakay natin mga kaibigan. kanina nakikita mo rin yung dito na scenario. Yung pagtatas sa kanya na ina-identify siya as Norman, sabi maraming mga kaso, maraming irregularities, irregularities. Ano to? Paninirasan ba ito para kay FNF or what? Hindi ko masasabi kung paninira yan. Kasi yung NBI naman ang nag-serve sa kanya ng commitment order na yan. Kung nasa NBI kami, siyempre na-arrest mo sa optometry law. Bago namin siya na-piansa ka. Kasi ang hirap mag-piansa ng panahon na yun dahil lockdown. Sa Baguio yung case, ang isinurf ng warrant of arrest ay photocopy. Para makapag-piansa ka, kailangan mo ng certified photocopy or Ang galing talaga ng ginawang taktika mga kaibigan ng ng ahensyang ito mga kaibigan. So ang ginawa nila, ang pinresent nila mga kaibigan ay Xerox copy. So para nga pagdating doon, hindi nga kikilalanin nung magpapiyansa ito mga kaibigan, kailangan nila ng certified true copy mga kaibigan. 'Di ba? Style yun sa delaying tactics mga kaibigan, kasi nga niluluto nila na ma-serve din nila yung sa human trafficking mga kaibigan. Ang galing talaga, pero nabuking ng ating abogado. original copy ng warrant of arrest. Ang sinerve nila ay photocopy, which, kumbaga, ang napakahirap para sa amin na piyansahan siya dahil nasa Baguio, makabiyahe. Kaya yung araw na itinagal niya, habang nakikita sa optometry, isinerve nila yung human trafficking case na nila. Yun na nga mga kaibigan, yung nangyari mga kaibigan, delaying tactics yung pagpapalabas nila nung Xerox copy mga kaibigan, para nga niluluto nila kung initinitigan nila kung paano nila mai-serve yung yung ikakarga nilang human trafficking mga kaibigan. Ang galing talaga ni Atty. Bastido. Yung commitment order doon, hindi ko masasabi kung talagang yung bagaya ng tanong mo, pero isinerve nila yun para ma-hold siya doon sa loob ng NBI at hindi makalabas kahit lumabas na yung kanyang police order sa optometry law. So there is going to be another person in the name of Norman. We're not at the same person. Wala na busin eh. Pag tinignan mo yun, kasi nag-investigate Nga mga kaibigan, yung may-ari nung human trafficking mga kaibigan is not the same person as Francis Leo Antonio Marcos. This Norman Mangusin
is not the same person as Francis Leo Antonio Marcos. Malinaw yan mga kaibigan, yan ang patutunayan sa trial mga kaibigan. Yun lang yan. Ang legal team niya, nag-imbestiga din, maraming Norman Muslim, maraming Francis Marcos. In fact, yung isinag sa kanya ng warrant of arrest, ginanggit mo ng NBI sa press conference ng Bausi case, hindi sa kanya yun. Kasi nung araw na yun, meron din na Ayun, naungkat na mga kaibigan, yung Bausi, yung Francis Marcos mga kaibigan, na yung araw din na yun mga kaibigan, nahuli yung Francis Marcos mga kaibigan dun sa Nueva Ecija mga kaibigan. Pero hindi binawi ng NBI yun mga kaibigan. press of Francis Marcos doon sa Gapan Nueva Ecija. Pero doon sa press conference ng NBI, sinasabi na yun na case na yun ni Francis Leo Marcos. Which is hindi totoo. Nagsinungaling ang NBI dun sa mga bagay na yun mga kaibigan. So, paninira na to sa ano, kumbaga sira na sila dun pa lang. So, mayroong case na may press conference sila, may kaso ka ng Bausi. Hindi sila naman sa... Hindi naman yung kaso yun. Kaso ng ibang tao. At nagkataon, yung taong Francis Marcos na nasa Gapan, na-arrest ko ng araw na yun. Yun. So, nung nasa loob na nga siya, hindi siya nakalabas kahit na-raise order na siya sa dormitory law, isinurd yung mga iba pang humarang sa Pares kahit sa Makati. Sa Makati. So, kahit yung Norman, ang doon sa case sa Makati, Norman Mangustin yun. Ayun, no? Norman Mangustin mga kaibigan. Binabago ng NBI para gawing Norman Mangustin. Kita mo mga kaibigan kung anong klase yung ginawa nung ano, pinabago pa yung mga pangalan mga kaibigan, di ba? Bawal yun, di ba? Hindi pwede basta-basta baguhin yun mga kaibigan. Di ba kailangan nun ng court order mga kaibigan? Kailangan yun, nililitis yun mga kaibigan na baguhin yung pangalan nung ano, bago nila i-serve, di ba? Pero paano nila na-serve mga kaibigan yung warrant na yun mga kaibigan? Na Mangustin ang pakalayo. Grabe talaga ang ginagawang ano nitong mga nasa batas na to. Kaya naging ano na rin yun. Bakit kaya Bakit kaya ginawa ng NBA? Siguro sila nakakasot. Gusto niya sagutin mo. Yun mga kaibigan, bakit ginagawa ng NBI ito? Sila na lang ang makakasagot nun mga kaibigan. People can give their opinion. Gaya natin tayo, we can give our opinion mga kaibigan. So, paano na yan mga kaibigan habang pinapakinggan natin? Or lang siguro, na-mention yung kanina kasi na ginagawa nila may iba't ibang hakbang para mapabilis sa pagtutuloy ng kapusan, responsibility. So in particular, specifically, ano yung next move ninyo para talaga mas mabigyan na ng chance ng mga Pinoy? Nag-aantay kasi kami ngayon. Na-i-file na namin lahat ng pwedeng ma-i-file sa kaso niya. Nag-aantay kami ng hearing, trial on the merits. So wala tayo diyang mapatutok para talaga yun mapansin. Kaya na tayo naman. What do you think is the reason for the possible delay? So dito ko nakikita mga kaibigan yung may galawang sindikato mga kaibigan na gumagalaw mga kaibigan sa likod nitong mga kaso na itong mga kaibigan. Bukod pa rin sa mga may kinalaman mga kaibigan, yung mga amo-amo pa dito mga kaibigan. At may sindikato pang gumagalaw mga kaibigan sa kaso na ito mga kaibigan para makapagkulimbat ng kwarta mga kaibigan. Napakalalim nito mga kaibigan. Kaya talagang hindi ito binibitawan ni Atty. Caronchi Vestido at saka ni Atty. Abraham Espejo mga kaibigan Diyan magagaling itong mga kaibigan. Kumbaga, hindi lang nila may papanalo yung kaso, mahuhuli pa nila kung sino yung mga nasa sindikato na ito mga kaibigan na gumagawa ng malicious prosecution to extort money. Wow! Kung matagal na din kayo nakakalayan na bakit? Meron bang nasa likod? Bibigyan ako ng Yan. ng facts, hindi lang aking opinion. Pero sa tingin mo, meron nasa likod nito kaya sa masyadong natikos na. Sabi ko nga, facts lang. Hindi Half done. O di ba mga kaibigan? So dito na ngayon papasok mga kaibigan yung mga posibleng taong nasa likod nito mga kaibigan. Di ba? Alam naman natin kung sino-sino yung mga umuugong na tao, umuugong na pangalan na nagmamaniobra dito mga kaibigan at ginagamit itong sindikato na to mga kaibigan para ipitin si Francis Leo Antonio Marcos. Isipin mo naman kung itong sindikato to mga kaibigan, kikilos ba ng ganyan-ganyan lang to mga kaibigan, di ba? Galing talaga. Galing nitong mga abogado na to. ang aking opinion. Kasi iba yung aking personal opinion, iba yung trabaho ko bilang lawyer. Kumbaga, it doesn't matter kung anong personal opinion ko, but my job Yes.
Attorney Vestido can express her opinion. Sa lawyer Francis Leo Marcos is to fight for his rights based on evidence. Pero yung sabi mo nga yung NBI, no, maling tao yung dinidiscuss. So, wala ba kayong ano na dapat ayusin na? Kasi parang ano to kumbaga man yung NBI, sila yung pagdating sa mga pag-ano ng mga criminal, sila yan eh. Tapos mali pa lang tao yan. Yun, mga kaibigan, nakakatakot ito mga kaibigan pag napatunayan ka na ito'y isang malicious prosecution mga kaibigan. Kaya siguro ginagawa rin nila lahat yung paraan na hindi lumabas ng malicious prosecution dahil puta malilintikan sila dito mga kaibigan. Kulong, talagang ewan ko lang mga kaibigan. Naku, dito na ang punta nito mga kaibigan. Naku, yari sila dito. Malicious prosecution, bita ito mga kaibigan. Hindi ka ba yung sampal sa NBI itong maling tao na ginagawa? Merong proseso kasi. Ano nga, simula June 8, hindi pa naman kami nabibigyan ng pagkakataon na i-present ang aming evidence. Prosecution's evidence pa lang. June 8 mga kaibigan, puro prosecution lang mga kaibigan, hindi nila binibigyan ng pagkakataon ang defense panel mga kaibigan kasi nga, para aking palagay, may sindikato dito mga kaibigan na gumagalaw mga kaibigan. Itong tandaan nyo mga kaibigan, kahit sinong tao na halimbawa, meron ka nakausap na tao mga kaibigan at sabihin nitong tao na to mga kaibigan na naku, kayang-kaya nating ipanalo to mga kaibigan, kayang-kaya nating ano to sa ganitong halaga. O di ba? Galawang sindikato 'yun mga kaibigan. Di ba? Kung sino kaya itong mga nasa sindikato na to. Tagal ng 4 months ang petition for bail namin. So wala pa kami opportunity kasi under the rules, the prosecution has the burden of proving the elements of So the prosecution have the burden of proving the elements of guilt mga kaibigan. So wala man na sila may pakita na ganun mga kaibigan. Ang ginagawa nila, delay. wala pa kami opportunity na ngayon para i-present ang aming evidence. Oh, yun na nga mga kaibigan, para sa personal kong opinion mga kaibigan, dito na pumapasok yung galawang sindikato mga kaibigan na iniipit nila mga kaibigan hanggang sa medyo tumagal at mag-release na lang ng pera itong si Apo Lakay mga kaibigan at bigla sila isa-isa magba-back out mga kaibigan. At least nakuha na nila yung kwartang inaasam nila mga kaibigan dito kay Francis Leo Antonio Marcos. Personal kong opinion yun, na personal kong pag-aaral, personal kong nakikita lang mga kaibigan. Di ba? Ano meron kayo sa bakit ganito yung sabihin na lang natin kinakahabi Anong meron mga kaibigan? So ang dami na pwedeng pumasok sa ating isipan mga kaibigan. Alam naman natin kung saan na ididikit ang pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos sa mga usap-usapan ganito, ganyan ganito mga kaibigan, di ba? Ibang klase talaga mga kaibigan. So maganda talaga maging mga kaibigan is mai-open sa public itong trial na ito mga kaibigan, maging open sa public yung palitan ng ebidensya mga kaibigan. So para magkaroon din talaga ng solidong public opinion mga kaibigan. Kasi parang nakikita ko may malicious prosecution na mga kaibigan eh. May mga kanya-kanya tayong interpretation after hearing what I've said. Kasi you can form your own conclusion kung anong meron kaya pala. Nakikita niyo naman na tumulong siya noong panahon ng pandemya, lockdown, nabigay siya naging internet mutation siya dahil siya lang yung bukod tanging nalilibig. Given na bukod tanging si FLM lang yung gumawa noong panahon ng pandemic. Kaya nga kami mga FLM supporters, tayo mga kaibigan, nabuo tayo dito bilang family dahil kitang-kita natin at yun ang ating ikinakalat at idinidepensa kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Ay na isang sakong bigas sa mga tao at napatunayan na namin na hindi yung fake. Marami na na-recognize na siya. In fact, na na-recognize siya, nabibigyan na siya ng award at magkakaroon na ngayon ng award din galing sa PNP. So, yung pangalawang award mga kaibigan na tatanggapin natin, last year yung Gawad Filipino Award, ngayon Philippine National Police Body naman ang magbibigay ng award o pagkilala sa nagawa ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, di ba? So, para mabigyan ka ng award mga kaibigan, syempre kailangan i-present mo ron yung credentials ng tao, di ba? Na tamang tao yung kanilang bibigyan ng award.
So dyan na nga papasok yung mga dokumento mga kaibigan na nagpapatunay na tama itong tao na inyong bibigyan ng award. Kasi maraming sasabihin pa si attorney rito. Yung sinasabi ng iba na bogus na yung kanilang pamimigay. Dahil marami yung certification sa iba-ibang ahensya ng gobyerno na Doon na natin nabasag yung mga Tabobo warrior na peki daw yung pamimigay ni Apollo kay mga kaibigan. Pero evidence shows that sila ang peki mga kaibigan. namigay talaga siya. So, yun siguro kung sabi, bakit sa ibang respeto siya? Kasi siya yung ganun eh. Kung meron mga namimigay, mga ganun, mga tulong, pero sa kanya nagmaka kasi. And then, yun lang, siguro may mga na-offend siya dahil medyo sensational yung kanyang mayaman siya. So, nobody. Hindi ko masasabi. Nasa ilan na po ba yung ibang bahagi na bigas sa or pinalaran naman sa record? Record ko, nasa Facebook yun actually, no? Tinatanong, ilan na ba na ipamahagi ni Apollo kayo natin ng bigas sa mga kaibigan? Kung mo baka isang barangay kaya lang tabunan ng bigas na yung mga kaibigan sa sobrang dami. Nakala, tinali ko na yan. Tapos, pinost ko yan sa aking Facebook page. Medyo hindi ko lang na-memorize ngayon. More or less na. Madami eh. Straight hands na. Ah, madami. Tunay-tunay-lada. As in, tunay-tunay-lada. Medyo matagal na rin yung kaso. No? Wala-identify ng laban ng kampo nila kung sino talaga yung mga nasa likod ng kaso nito. Kaya kasi ang visible Natatawa si Atty. Miss dito kasi baka mamaya madula si Atty. Miss dito, baka mapangalanan niya yung isa sa mga taong nasa likod nitong kinakaharap natin na to kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? na gumagalaw talaga siya. Kasi yung medyo nakikita namin na napaprank sa mga kaso. Ang nag-prosecute sa inyo trafficking case, prosecutor ng NBI, Ang nagpo-prosecute ay yung mga prosecutor ng NBI mga kaibigan, di ba? Pag ganito mga kaso mga kaibigan, kung sino yung prosecutor dun sa korte mga kaibigan, halos sila yung sila yung gumaganap, yung nagpo-prosecute mga kaibigan. Pero dito sa pagkakataon na ito mga kaibigan, mga private prosecutor na tinatawag na NBI prosecutor mga kaibigan, ang doon, umi-entra doon mga kaibigan, sila ang nakikialam doon mga kaibigan, sila lahat yung nag-aano doon mga kaibigan. Hindi yung galing sa yung public prosecutor mga kaibigan, hindi galing doon mga kaibigan. Ang prosecutor na humahawak mga kaibigan ay galing mismo sa National Bureau of Investigation mga kaibigan. Nakakapagtaka, di ba? Pwede tayong magkaroon ng haka-haka natin mga kaibigan doon sa mga ganyang bagay mga kaibigan, di ba? Na bakit ganun na lang ang talagang yung pag-aano nila mga kaibigan. Kasi siyempre hindi kikilos yung iba dito mga kaibigan kung hindi talaga sila magkakamal ng malaking kwarta mga kaibigan, pero nagkamali sila sa ating mga abogado mga kaibigan. And Francis Leo Marcos, ang ginawa siguro ni Apollo kay natin mga kaibigan, o sinabi sa kanya ng kanyang mga abogado na Francis, medyo matatagalan ka pero lalaban tayo. Kumbaga kung diyan ka lang muna, steady lang at lalaban tayo. O di, parang gano'n yung nangyayari ito mga kaibigan. Patigasan talaga mga kaibigan. Lumalaban ng pareha si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Nagtitiis si Apollo kayo natin mga kaibigan. file ng anti-alien law ay NBI. Ang nag-serve ng warrant of arrest sa staff is NBI. So, yun ang nakikita namin. Kung sino ang Lahat pala ng kinakaharap na kaso ni Francis Leo Antonio Marcos, lahat puro NBI ang kumilos, gumawa, nag-prosecute, lahat mga kaibigan, puros NBI lang mga kaibigan. sabi ko nga sa'yo, hindi ko masasagot. Meron kami mga inisip, pero hindi namin masasabi sila nga. So, they need kayo na others na they don't prosecute ang action. Kasi what is so special na itong Francis Leo natin para pagtuunan ng ganitong pansin ng NBI? Para pagtuunan ng ganitong klase ng NBI ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Bakit? Alam na this mga kaibigan. Ito lalabas talaga ito mga kaibigan. Wala na ba tayong pang kaso? Marami pang ibang kaso na dapat
asikasuhin. Kaya nung kay Mejorada mga kaibigan, di nila maasikaso. Kasi nakatutok sila dito kay kaya kay Apolacay natin mga kaibigan. Baka akala nila kasi makakapag-extort sila ng malaking kwarta dito mga kaibigan, which is hindi pinapayagan ng kanyang mga abogado at hindi papayagan ni Apolacay natin mga kaibigan. Yun ay ating opinion. Sa pera. Pero Toys, sa tingin mo yung mga, kasi di ba, ito yung kanyang hashtag yung mayaman challenge. Yung mga binilabog niya kasi yung mga mayayaman doon sa kanyang subdivision. Hindi kaya ito yung nasa likod niya na yung mga oligarko tinatawag at gumamit na ng ibang tao para talig na tuluyan siyang ibansa. Maraming possibilities, pero isipin na lang natin na nangyari ito nung lumakas siya sa social media. Kasi ito So, tama yung mga kaibigan. Marami ng mga possibilities mga kaibigan. So, hindi lang pwede siyempre tumbukin ni attorney natin mga kaibigan. Pero sa ating mga usap-usapan, sa ating mga kuro-kuro, yun na nga talaga mga kaibigan. sinabi ko sa inyo kaso, naman natagalan ng kaso nito. Pero nakita ko siya noong nagkaroon na nga ng ganito, mayaman siguro. Kasi kanya-kanya tayong mga conclusion o opinion kung bakit nangyari ito sa kanya. Meron sinasabi niya na sana hindi ka na lang lumitaw o namigay ng bigas kasi sana hindi mo to. Pero nandito na mga kaibigan lumabas na si Francis Leo Antonio Marcos. So, kailangan talaga ipakilala na natin si Francis Leo Antonio Marcos sa sambayan ng Pilipino kung who is he. At ito na mga kaibigan, darating na yan. Ito na yung mga sagot sa ating mga tanong mga kaibigan. Unti-unti na nating mapapatunayan. Sinabi. Pero hindi siya nagsisisi dahil gusto niya naman talaga makatulong talaga sa kapwa kahit nga medyo naging controversial yung kanyang pamamaraan. Pero hindi na That is his way, the Mayaman Challenge. Diba? Because Francis Leo Marcos just want to unite yung mga taong mayayaman na katulad niya na magsama-sama tayo, mag-ambag-ambag tayo, gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa, tumulong tayo doon sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Diba? Kaya naisip ni Francis Leo Antonio Marcos yung Mayaman Challenge. Kasi during that time, Francis Leo Antonio Marcos is in his very, very high spirit to help the people during that time, that pandemic time. naibibigay na talagang nakatulong siya nung lockdown. Yes. At malaki talaga ang At talagang napakadami lang naitutulong niya. Kumbaga, tuneto nila ng bigas at milyong-milyon na silang nagasabi. Ako mismo sa kasi dahil noong panahon nga ng kanyang daily rate, busy na kayo sa mamimigay ng kanyang mga plans. Dahil wala naman siyang ibang mautusan at kabila na mamahagi yung mga maraming humihingi ng tulong ang bigas at after nito, mas maraming kang kumingin. Okay, dun sa pinabanggit ko na maraming nagbigay na tulong sa ilalim pa ng pandemya, tapos nakulong pa siya. Kita po ba si FLM sa gobyerno? Sa kabila ng nakatulong siya sa gobyerno, same sa mo yan, kasi may kanyang sinapit. Meron ba siya nabanggit sa inyo na nagtatang po siya sa gobyerno? Yung siya na lang sasagot niyan pag nakalabas. Siyempre, kumbaga si Apolacay, siyempre, kung ilalagay ko yung katayuan ko kay Francis Leo Antonio Marcos, matatanong ko rin yung sarili ko. Tumugon lang ako sa panawagan ng ating gobyerno. Tapos, ito pa yung aking sinapit. Di ba? Siyempre, may hinanakit yun. Kung personal ko lang na ilalagay ko yung sarili ko sa kanya, mga kaibigan. Pero sinabi nga ni Atty. Carot Vestido, na sa paglabas na ni Apolacay natin, mga kaibigan, sasagutin niya lahat yung mga bagay na yan. Nasubaybay natin yung mayaman challenge. Pero simula ng nabalatan niya yung isang media personality, di ba doon lang Sino wala dito? itong Nakakulong Sino kaya itong media personality ito mga kaibigan? Hindi kaya si Arn itong mga kaibigan. problema. sino yan? Kasi wala to no, after ng kanyang mayaman sa akin. So sabi ko nga, may kanya-kanya tayo. Pupuso, tabuhin natin yung lahat mga patunayan. Kasi kung inisip na natin, nasa isip natin, okay, kung forever, the outcome, diba? Hindi naman yung na-fill out. We can only draw conclusion, pero hindi natin kayang patunayan. Ma'am, sa akin na lang huli na lang. Sa inyong salita na pamamahanan po ninyo, gusto ko ninyo bang sabihin na under sa pangalan na FLM ay walang panloko na ginawa
ginawa, walang scam na ginawa, walang irregularities na ginawa, walang illegal sa So, bilang counsel na, talaga nakilala ko na siya. Kasi Tinatanong ng reporter mga kaibigan, under Francis Leo Antonio Marcos name, walang ginagawang masama, walang ginagawang illegal, walang ginagawang labag sa batas. Yun ang sasagutin ni Atty. Caroche. ilang buwan rin kami magkasama. At talaga nakilala ko yung kanyang pagkatao. Nasabi ko, wala siyang ganun din ba? Yes. Ang kanyang layunin lang ay makatulong talaga sa Very well said, attorney. Saan galing yung mga tinutulong na investor sa Singapore? Meron siyang mga businesses. May ginagawa siyang mga lupain. Yun, natanong kung saan nanggagaling yung finances ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. So, nabanggit nga ni Atty. Caroche Vestido, kanyang mga businesses, mga kaibigan. Siyempre, hindi pwedeng pangalanan ni Atty. Caroche Vestido yung kanyang mga businesses na yun, mga kaibigan, kasi may mga business partner siya rito, mga kaibigan, na ayaw madrag yung pangalan nila sa usaping ito, mga kaibigan. Pero nag-i-exist yung mga negosyo, mga kaibigan, di ba? Anong negosyo yung mga kaibigan? Isa doon sa mga napangalanan ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Yung nabanggit niya, mga kaibigan, yung World Balance, mga kaibigan. Sabi ni Francis Leo Antonio Marcos, nag-invest siya rito. So, sino ang may-ari ng World Balance, mga kaibigan? Si Bernard Chong, mga kaibigan. So, meron sila ni Bernard Chong mga business venture, mga kaibigan, mga joint venture na mga businesses. So, bukod doon sa nasabi ni Francis Leo Antonio Marcos na yung World Balance, nagbigay siya ng na nag-share siya, ganito, ganyan, mga kaibigan, marami pang ibang tao, mga kaibigan, na ka-business partner ni Apo Lakay natin. Guys, anong mga business ito? Yung mga business yan na Marami yan. Talagang mga, hindi ko pwede mabanggit dahil may mga partnership doon. Yun, may mga partners na ayaw nila madrag. Walang gusto na kung kanilang mga businesses sa ganito. Pero meron sa mga businesses, or saan na naman kukunin yung kanyang mga pinapamigay. Tama, tama. Mga bago may panawagan kayo sa NBI para mabilis yung Baka may panawagan kayo sa NBI, attorney, para mapabilis na ito, mga kaibigan. Meron pa bang tanong yung mga media? Meron pa bang tanong? Meron pa ba? Kasi meron siyang ipapakita na, di ba? Ang tanong na naman dyan, kung totoo ba talagang si Epe Remesha, di ba? Siyempre, nagpapatunay lang ngayon, kung baga, birth certificate, di ba? Yun, mga kaibigan, yung pinaka-inihintay ko dyan, mga kaibigan, yung birth certificate na ipakikita ni Atty. Caroche Vestido, mga kaibigan, pero hindi pa pinakita ni Atty. Caroche Vestido, mga kaibigan, kasi ipipresent muna nila to sa korte. Pagkatapos nun, mga kaibigan, is tsaka niya ipapakita, mga kaibigan, at babanggitin pa ni Atty. Caroche Vestido kung sino ang ama ni Francis Leo Antonio Marcos na Marcos. Pwede tayong pang photos lang natin. Yan, ayun. Kasi kailangan pala. Kasi ipepresent na namin sa korte. Hindi namin pwede yung pakita ngayon. Hindi pa yung pakita. Tapos namin sa represent. Ayaw namin So ito yung pinaka-highlight, mga kaibigan, ng tanong nung mga reporters, mga kaibigan, ng mga media personality, is yung legitimacy ng pagiging Francis Leo Antonio Marcos niya, which is yung birth certificate nga, mga kaibigan. Yung buong birth certificate, mga kaibigan, andun nakalagay kung sino ang kanyang mother, sino ang kanyang father, ganito, ganyan, mga kaibigan. Napakasarap talaga, mga kaibigan. FLM sa 2022. unahin sa ipakita mo sa media bago sa korte. Hindi naman madali ang mga kalaban namin. Kung kaya nila kung Ayun nga, mga kaibigan, nag-iingat si Atty. Caroche Vestido, mga kaibigan, kasi baka i-hocus-pocus na naman ng mga kalaban, mga kaibigan. So talagang meron talagang kalaban natin dito, mga kaibigan, isindikato na gumagalaw sa ating mga sangay ng gobyerno, mga kaibigan. Pero magpapakita. Kasi namin na sa court na natin maging yung mga detalye ito. Pagkatapos ng aming presentation, babanggitin ko sa inyo kung sino ang tunay na ama si Francis Leo. Yun, mga kaibigan, pagkatapos niyang i-present yung birth certificate o yung mga ebidensya, mga kaibigan, sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos sa korte, ay babanggitin niya sa atin, mga kaibigan, kung sino ang ama ni Francis Leo Antonio Marcos. Excitement, mga kaibigan, di ba? So ano pa hinihintay natin? FLM family,
bolt in mga kaibigan, wala nang away-away, wala nang yung mga patutadahan mga kaibigan, di ba? Lahat tayo dito magkaisa ng mga kaibigan, talagang ano, para sa 2022 mga kaibigan, yung mga personal na alitan mga kaibigan ng mga FLM supporters mga kaibigan, isang tabi na natin mga kaibigan yan, kasi nandito naman tayo lahat para kay Francis Leo Antonio Marcos. Huwag natin ungkatin yung mga kung ano-ano pa mga kaibigan sa ating kapwa-kapwa lang mga kaibigan, di ba? Magkaisa tayo. Pero ma'am, pwede nyo napakita yan ma'am. Ma'am, envelope yan. Ma'am, envelope yan. Pwede. Ang dami talaga, ma'am, envelope lang talaga, ano, ano doon sa loob yung ano eh, yung talagang ano eh. Pwede pang ano ay nakapakita yung pangalan na padala natin yung birthday. Envelope lang. Para sa akin mga kaibigan, bakit dala ni Attorney Carochi Bistido yung original birth certificate ni Francis Leo Antonio Marcos? Kasi ipapakita niya to mga kaibigan do sa award giving body mga kaibigan na yung legitimacy ng pangalan na tatanggap. Di ba? Siyempre kailangan mapakita yung birth certificate, ito po siya. O din, makakatanggap ng award si Apo Lakay natin mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, Pwede ma'am, pasilip ng konti ma'am. Pwede pasilip ng konti. Konti lang ma'am, konti lang. Pinasilip mga kaibigan yung original na birth certificate galing ng PSA mga kaibigan. Yahoo! Yung ano lang. First name lang ma'am. Hindi, paano lang? Magkakaproblema eh. kanya pangalan sa first. First name lang muna po. First name lang. Talagang gusto masulyapan ng mga media personalities mga kaibigan yung birth certificate eh. Sampal talaga ito mga kaibigan sa ating mga kalaban mga kaibigan. Di ba hindi nila mapapasinungalingan ito mga kaibigan eh. Yung sinasabi nga ng NBI, wala siyang birth certificate. Well, meron kami. Sinasabi ng NBI na wala siyang birth certificate, well, meron kami. Oo, di ba? Ma'am, ano lang ma'am? Ma'am, ano lang ma'am? Take my word for it. Ma'am, yung envelope na lang kahit ipakita mo lang na may laman. Yan. Ma'am, labas mo ng konti, ma'am. Nabuhayan lahat yung mga media personnel mga kaibigan kasi syempre ang lihiti mo to, Francis Leo Antonio Marcos birth certificate, hawak ng isang abogado mga kaibigan. Talaga nabuhayan yung mga media oh. Baka nakatutok. Handa na yung mga camera mga kaibigan. Sandali lang, ito na Ang daming good vibes ito mga kaibigan. Ang daming partial answers sa ating mga katanungan mga kaibigan. Sabihin niya, pwede na. Sige, baka good na yan eh. Ano? Pwede na daw. Oy, may tumawag, baka sabihin pwede na. Pwede na. Ngayon, nakahanda na yung mga camera. Talaga naman, yahoo! Pwede na ma'am? Ayos. Hindi pa rin. Konti lang. Likod, likod. Yan. Wala po yan. Sige po ma'am. Yan. Baka pwede. Ma'am, baka pwede ang konti. Tunay na ama. Pagkatapos ng kanya, Ang tunay na ama ni Francis Leo Antonio Marcos. Wow! This is it mga kaibigan. Ma'am, pwede ba yung ibabola po sa magaling? sa presentation of defense evidence, malapit na yun kasi tapos na daw yung pag-present ng NCI ng kanilang evidence. Pero kung bakit ngayon lang lumabas siya? Dapat before pa lang ng pinasulat dapat na napakita. Ano kaya naging problema natin? Ba't hihintan natin magiging kami na birth Kaya certificate? sinasabi nila noon na may mga cases na buong panahon na may mga na-register na birth sa local civil register pero hindi na-forward sa EDSA. Oh, so ganoon nga mga kaibigan yung nangyari. Meron mga birth certificate na na-register sa local civil register mga kaibigan na hindi basta-basta kagad na i-forward sa PSA. Siyempre nga, ibang klase nga yung pagkatao ni Apo Lakay natin mga kaibigan. Pero sa local civil register mga kaibigan, talagang meron. Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. So ito yung mga dokumento mga kaibigan para makakuha ka ng PSA mga kaibigan. Di ba? Yes. So yan, galing sa PSA na yan. PSA na. Wala na NA sa PSA na yan. Yung babola. Pero tayo, hindi tayo sigurado sa atin. Okay.
nagtagal tayo bago pumarap sa inyo, kasi nyo, never naman ako nagbigay ng update sa kaso ni Francisca Marcos. Dahil mas sa kanya at iimbestiga kahit sa sarili namin yung mga sinasabi niya sa amin, hindi rin naman namin tinanggap na lang ng gano'n. Ang ating gano'n ng sarili investigation bilang mga lawyers kung tama ba itong pinagtatanggol natin. Di ba? Mas adventure yan. So yun nga mga kaibigan, siyempre nagkaroon ng sarili nilang pag-iimbestiga ang ating mga abogado kung tama ba yung taong kanilang ipinagtatanggol. And which is lead it to tama ang kanilang ipinagtatanggol at sinasabi pa ni Atty. Carlos Tibisito na tama ang ating taong sinusuportahan mga kaibigan. As FIU, Kasi abogado, hindi ka kahit 1% na yan. Kasi effect na yan. kasi ako sa court eh, inisip Ang photos lang tayo mo, isang ano lang, habang sila lang. Yung mga photos mo, photos mo na, ng PSA, ng PSA. Ng PSA. Yung tatak ng PSA mga kaibigan. Naku mga kaibigan, yung mga susunod na press conference nito mga kaibigan, lalo na kung haharap pa si Apo Lakay natin mga kaibigan, tapos kasama pa si Attorney Abraham Espejo mga kaibigan, naku, talagang baka dumugi na tayo ng mga ano nito, matauhan na yung mga mainstream media mga kaibigan, di ba? Susunod na yan sa PDP4. kami naman hindi kami nakaharap sa inyo. Tama. Binubuola ko lang kayo. Yes. Oh, isang Yun. Inaasyo ko sa inyo meron siya. Ito yung isang pakita lang pa. Yung date na talaga. Tuloy tayo kayo para may ibang photo po, Tuloy. Pataas lang po. Pataas po muna. Sige, photo muna. Photo muna. Dito harap na. Ma'am, isa pa ma'am, video ma'am. TV yan. TV lang po. PTV. Ay, yung isa po. Yung isa mo. Attorney, ito. O yung mga kaas. Ang kapal ng mga kasong haharapin nitong mga NBI na ito mga kaibigan. Ako, pag napatunayan ito sa korte mga kaibigan, Diyos ko por santo, kawawa itong sindikato na ito, booking. Parang Miss Universe na tuloy. Parang kaya nang linaw sa lahat. Kung sino talaga ang pagkatao. Legacy. So ma'am, anong last na lang ma'am? Pag pinakita po natin sa korte yan, ano kayang pwedeng nang mangyari sa tingin natin? Kasi i-presenta natin, makikilala natin kung sino talaga si Francis Teo. Patingin mo natin, ano na kaya siya, magkakaroon kaya ng linaw sa lahat kung sino talaga ang pagkatao. Yes, magkakaroon na ng linaw sa lahat kung sino ang pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. So talaga napakaganda nito mga kaibigan, napaka good vibes nitong press conference na ito mga kaibigan. Dahil lahat ng mga tanong natin sa ating mga sarili ay once and for all matutuldukan na mga kaibigan at mabibigyan na ng kasagutan. Yung po sa mga tao nagpahin sa kanya, kailangan ba kayong masunod? Hindi Sa ngayon, hindi pa yung nakapag-usap. Ano masabi niyo naman sa ano? Sa pananahimik ng mama. Oo nga, no? Sabi ko yan. Parang gusto kong mag-ingay about Marcos. Yes. Parang gusto ko mag-ingay about Marcos. Galing. Anyway, the birth certificate is papers.
Maraming salamat po. Ako din ang tole. Tapos po, may gusto ko lang. Pero, ano sila niyo? Ano lang? Bawal sa ito. Nag-una na kayo pa, no? Meron pa kasi kami awarding na yun. So, yun, awarding pa. Sabi ko lang sana sa mga supporters na nanonood ngayon, ipagpatuloy po natin ang pananalangin para kay Francis Leo Marcos. Yun mga kaibigan, para sa ating mga supporters, ipagpatuloy natin ang pagsuporta kay Francis Leo Marcos because we are on the right track mga kaibigan. Salamat sa ating mga abogado. Para mas marami pa po sa mga Oo, kalma lang pala. marami pa po magagawa Kasi ano kay eh. Francis Leo Marcos. Ayun na yun. Yes! Don't leave! Ito na lang. Yun mga kaibigan, FLM lang ang malakas mga kaibigan. So, ano pang hinihintay natin mga kaibigan? Let's bolt in na mga kaibigan. Konti na lang, re-reactionan ko pala yung yung video ni Sir Nino Barsaga mga kaibigan. Kasi maganda yung ipinahihiwating ni Sir Nino mga kaibigan. Kasi alam naman natin si Sir Nino mga kaibigan, para din siyang si Sir Nino is pwede ko may consider as a political advisor mga kaibigan, kasi ang laro ni Sir Nino ay nasa loob ng politika mga kaibigan. So alam niya kung ano yung mga pwedeng mangyari mga kaibigan. So ang advice ko naman mga kaibigan sa mga kapwa ko FLM supporters, silent supporters, basta lahat ng FLM community, magkaisa tayo, wag tayong mag-away-away, wag tayong magpatutsadahan sa bawat isa mga kaibigan. Kumbaga FLM lang ang malakas, di ba? Kailangan natin ng at least 15 million votes para maiupo natin si Francis Leo Antonio Marcos sa posisyon na kanyang dapat kaupuan mga kaibigan. So, kailangan natin magparami, di ba? Bawat isa sa atin ay malaki ang bilang. Bawat isa sa atin ay malaki ang gagampanan, di ba mga kaibigan? So, yun lang mga kaibigan, ang gandang update nito mga kaibigan, at malapit na nating masilayan ang kanyang malapit natin malaman ang mga sagot sa ating mga katanungan. So, agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisa ka, pandemic hero, walang hihigit sa yung Marcos sa panahon na ito. Agbyag ka, Apulakay.